Isa po sa mga pinakamainit na tanong ng Shiba Inu community ay kung posible nga bang mabawasan ang supply ng SHIB tokens ng 99%. Ayon po kay Ginoong Satoshi Kusama, ang lead developer ng Shiba Inu, possible ito, ngunit may kaakibat na hamon at kondisyon. Dito sa mundo ng crypto, ang pagbawas po ng supply o token burn ay isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang pataasin ang halaga ng isang token. Pero paano nga ba ito magagawa at ano ang magiging epekto nito sa mga investors? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin ng burning 99% of SHIB? Ang token burning ay ang proseso ng permanenteng pagtanggal ng isang bahagi ng supply ng cryptocurrency mula sa kanyang sirkulasyon. Parang sinusunog ito kaya't hindi na magagamit o maibebenta pa. Kapag nabawasan po ang supply ng SHIB tokens, nagiging mas kakaunti ang bilang nito sa market. Kaya tumataas ang posibilidad na tataas ang halaga nito, presyo nito. Yan yung mga natitirang token nito ang siyang tataas yung kanyang presyo, lalo na kung may mataas na demand. Ngayon ang tanong ay paano nga ba mababawasan ng 99% ang circulating supply kung saan ay nasa kasalukuyang 589 trillion tokens ang natitirang supply nitong si Shiba Inu. Ngayon ay sabi po ni Ginoong Satoshi Kusama, ang ganitong malaking burn ay tila imposibleng mangyari noon. Pero ngayon, sa tulong ng iba't ibang projects sa ecosystem ni Shiba Inu, nagiging mas makatotohanan na ang ganitong plano. Ayan, sa madaling salita ay kung noon ay imposible ito. Pero ngayon ay medyo makatotohanan ng mangyari ito. Ngayon ay ano po ang hamon sa pagbawas or pagsunog sa malaking supply ni Shiba Inu? Yan, bagamat mukhang magandang balita ang malaking token burn, ipinaliwanag po ni Ginoong Kusama na may kaakibat itong drawback o negatibong epekto. Unang-una ay ang pagtaas ng halaga ni SHIB. Habang nababawasan po ang supply, tumataas ang presyo ni SHIB. Mukhang maganda ito sa unang tingin, pero nagiging mas mahal din ang pagbili nito. Sa kalaunan, maaring bumagal ang mga burn rates dahil mas kaunti ang may kayang bumili ng SHIB. Pangalawa ay pagkawala po ng liquidity. Ang liquidity ay tumutukoy po sa kakayang bumili or magbenta ng SHIB ng mabilis. Kung masyadong malaki ang maibabawas sa supply, maaring mahirapan po ang mga tao sa pag-trade nito. At ang pangatlo ay ang pagdami po ng adapting projects. Upang maabot ang 99% burn rate, kailangang maraming projects sa ecosystem ang magtulungan upang magsunog ng malaking halaga ng SHIB. Ito po ay nangangailangan ng malawakang suporta mula sa community at sa iba't ibang sektor. Ngayon ay ano naman ang sinabi ni Ginoong Kusama tungkol sa sustainable growth? Sa halip na umasa lamang sa token burns, naniniwala po itong si Ginoong Kusama na mas mahalagang mag-focus po sa adoption at o paggamit kay Shiba Inu sa tunay na mundo. Sa madaling salita, kailangang magamit itong si SHIB sa iba't ibang industriya upang tumaas ang utility nito. Kapag maraming tao at negosyo ang gumagamit kay SHIB, natural na tataas ang demand nito, kung saan ay magre-resulta sa pagtaas ng presyo ng hindi nakadepende sa burns or pagsusunog. Kasama rito ang mga bagong projects tulad po ng liquid staking, Shibarium, ang layer 2 blockchain solution, at ang iba pang mga teknolohiyang pinalalakas ang ecosystem ni Shiba Inu. Ayon po kay Ginoong Kusama, ito po ang tunay na susi upang gawing matagumpay ang SHIB ecosystem sa pangmatagalan o long term. Ngayon ay ano naman po ang maaaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investor or trader dito kay SHIB? Yan, para sa atin, ang 99% burn na ito ay may potensyal na magdulot po ng malaking kita. Isipin na lamang po natin kung ang kasalukuyang 1,500 pesos na halaga ng ating SHIB tokens ay biglang maging 150,000 pesos sa hinaharap. Hindi ba't napakalaking oportunidad ito? Pero dapat po nating tandaan
ang tatlong mga bagay na ito. Una ay ang high risk, high reward. Ang crypto market ay nananatiling sobrang volatile. Bagamat may posibilidad na tumas ang presyo ni SHIB, may peligro rin na hindi matupad ang target na burn. Pangalawa ay huwag pong sumunod lang sa hype. Mahalaga ang pag-aaral ng mga projects at plano ng Shiba Inu ecosystem bago po pasukin ito para mag-invest. Ang tamang impormasyon ang ating magiging kalasag laban sa mga posibleng pagkalugi. At ang pangatlo ay ang diversification. Huwag po nating ilagay lahat ng ating puhunan kay SHIB. Mag-invest po tayo sa iba't ibang cryptocurrencies upang maprotektahan ang ating portfolio. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang ideya ng pagbawas o pagsunog ng 99% ng supply ni Shiba Inu ay isang kapanapanabik na balita. Ngunit hindi po ito simpleng gawin. Ang tagumpay nito ay nakasalalay sa suporta ng community, tamang plano ng ecosystem at patuloy na adoption ng SHIB sa tunay na mundo. Para sa atin, ang Shiba Inu ay maaari pong maging daan patungo sa financial freedom. Ngunit kailangang maging responsable at maingat. Ang crypto ay hindi lamang po tungkol sa mabilis na pagyaman, kundi isang oportunidad upang matuto at maging bahagi ng revolutionaryong digital or revolutionary digital. Ngayon, ang token burn ay mahalaga pong bahagi ng ecosystem ni Shiba Inu. Ngunit hindi po ito ang siyang nag-iisang solusyon. Ang paglikha ng mga bagong use cases at ang pagpapalawak po ng paggamit kay SHIB ang tunay na magpapalakas sa ecosystem nito. Kung maingat na pag-aralan at susuportahan ang mga projects na ito, si Shiba Inu ay maaaring maging isa sa mga pinakamatagumpay na cryptocurrencies sa hinaharap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.